Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad. Tayo ay magbalik aral. Ano ang komunidad? Sino-sino ang mga taong nakatira sa ating komunidad? Bakit mahalaga ang pagtutulungan sa komunidad? Hulaan mo ang trabaho. Sabihin kung anong trabaho ang ipinapakita sa larawan. Sino ang tumutulong kapag may sakit? Sino ang nagtuturo sa paaralan? Sino ang nagpapanatili ng kaayusan sa komunidad? Sino ang nagtatanim upang tayo ay may makain? Mga bata, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga taong nagbibigay serbisyo sa ating komunidad. Sila ang mga taong tumutulong upang maging maayos, ligtas at masaya ang ating pamayanan. Alamin natin kung ano ang kanilang ginagawa at kung paano natin sila mapapahalagahan. Basahin natin. Isang araw sa barangay Masaya. Maagang nagising si Lito upang pumasok sa paaralan. Habang naglalakad, nakita niya si Mang Tony, ang driver ng tricycle na naghahatid ng mga pasahero. Sa paaralan, sinalubong sila ni Ginang Reyes, ang kanilang guro. Pag-uwi niya, narinig niya ang sirena ng bumbero dahil may maliit na sunog na agad nilang naapula. Kinagabihan, may pulis na nagbabantay sa barangay upang mapanatili ang katahimikan at kaligtasan. Naisip ni Lito na maraming tao ang nagtutulungan upang maging maayos ang kanilang komunidad. Sino ang driver ng tricycle sa kwento? Ano ang trabaho ni Ginang Reyes? Sino ang tumulong sa sunog? Sino ang nagbabantay sa barangay sa gabi? Ano ang natutuhan ni Lito tungkol sa komunidad? Mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad. Doktor, gumagamot sa may sakit. Guro, nagtuturo sa mga mag-aaral. Pulis, nagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Bumbero, umaapula ng sunog at tumutulong sa sakuna.
Driver, naghahatid ng mga tao sa kanilang pupuntahan. Magsasaka, nagtatanim ng pagkain. Tindero o tindera, nagbebenta ng mga kailangan sa araw-araw. Paano natin sila mapapahalagahan? Una, ang paggalang sa kanila. Pangalawa, pagsunod sa mga alituntunin. Pangatlo, pagsasabi ng salamat. Pang-apat, pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Suriin at sagutin. Sagutin ang bawat tanong. Bakit mahalaga ang trabaho ng doktor? Paano tumutulong ang guro sa komunidad? Ano ang maaaring mangyari kung walang pulis sa komunidad? Paano nakatutulong ang driver sa mga tao? Bakit dapat igalang ang mga bombero? Ang komunidad ay binubuo ng iba't ibang taong may mahalagang tungkulin. Ang mga doktor, guro, pulis, bombero, driver at iba pa ay nagbibigay serbisyo upang maging maayos, ligtas at maunlad ang ating pamayanan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Sino ang nagtuturo sa paaralan? Sino ang tumutulong kapag may sunog? Sino ang nagpapanatili ng kaayusan sa komunidad? Sino ang naghahatid ng mga pasahero? Bakit mahalaga ang mga taong naglilingkod sa komunidad? Gawin natin. Aking bayani sa komunidad. Ikalawang araw. Paglalarawan ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ilarawan mo ako. Ilarawan ang bawat larawan. Ano ang napansin ninyo sa mga taong ito? Pare-pareho ba sila? Bakit mahalaga ang kanilang mga katangian? Mga bata, noong nakaraang aralin, ay natukoy natin ang mga taong naninirahan at nagbibigay serbisyo sa komunidad. Ngayon naman ay ilalarawan natin sila. Aalamin natin ang kanilang mga katangian at kung paano sila nakatutulong sa ating komunidad. Basahin natin. Ang mabubuting mamamayan
ng Barangay Masagana. Sa Barangay Masagana ay maraming mabubuting tao. Si Mang Jose ay isang masipag na magsasaka. Maaga siyang gumigising upang magtanim ng gulay. Si Aling Rosa naman ay isang mabait na tindera na magalang sa kanyang mga mamimili. Mayroon ding gurong si Ginang Santos na matyagang nagtuturo sa mga bata. Si Kuya Ben ay isang matapang na bumbero na handang tumulong sa oras ng sakuna. Dahil sa kanilang mabubuting katangian, naging maayos at masaya ang kanilang komunidad. Saan nakatira ang mga tauhan? Ano ang trabaho ni Mang Jose? Paano inilalarawan si Aling Rosa? Sino ang matyagang nagtuturo sa mga bata? Bakit naging maayos ang kanilang komunidad? Mahalagang katangian ng mamamayan. Una, mabait. Pangalawa, masipag. Pangatlo, matapat. Pang-apat, magalang. At panglima, matulungin. Pang-anim, responsable. Bakit mahalaga ang mabubuting katangian? Una, nagiging maayos ang komunidad. Pangalawa, nagkakaroon ng pagkakaisa. Pangatlo, nagtutulungan ang mga mamamayan. Pang-apat, nagiging ligtas at masaya ang lahat. Ang mga taong naninirahan sa komunidad ay may iba't ibang katangian at tungkulin. Ang pagiging mabait, masipag, matulungin, matapat at responsable ay nakatutulong upang maging maayos, ligtas at masaya ang komunidad. Gawin natin. Piliin ang tamang katangian. Ang guro ay patlang sa pagtuturo. Si nanay ay patlang sa kanyang mga anak. Ang pulis ay patlang sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang magsasaka ay patlang sa pagtatanim. Ang doktor ay patlang sa mga may sakit. Gawin natin. Isulat ang tama o mali. Ikatlong araw, pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Pareho o magkaiba. Sabihin kung parehas o hindi ang pares ng larawan.
Ano ang pagkakatulad nila? Ano naman ang pagkakaiba nila? Maaari bang magkaiba ngunit parehong mahalaga? Mga bata, lahat ng tao sa ating komunidad ay mahalaga. May mga bagay na pare-pareho tayo at mayroong ding mga bagay na nagkakaiba tayo. Ngayon ay aalamin natin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa ating komunidad. Basahin natin. Magkakaiba, ngunit nagkakaisa. Sa Barangay Masaya ay nakatira sina Ana at Ben. Si Ana ay 8 taong gulang at mahilig magbasa ng libro. Si Ben naman ay 7 taong gulang at mahilig maglaro ng bola. Ang kanilang nanay ay isang guro habang ang tatay naman ni Ben ay isang driver. Magkaiba man sila ng edad, hilig at trabaho ng kanilang mga magulang, pareho silang mababait, magalang at masayang nakikilahok sa mga gawain ng komunidad. Natutuhan nila na ang mga tao ay maaaring magkaiba, ngunit maaari pa ring magtulungan at magkaisa. Sino ang mga batang nabanggit sa kwento? Ano ang hilig ni Ana? Ano ang hilig ni Ben? Ano ang trabaho ng nanay ni Ana? Ano ang natutuhan ni Ana at Ben? Pagkakatulad ng mga tao sa komunidad. Ang mga taong naninirahan sa komunidad ay may pangalan, may pamilya, may pangangailangan, kasapi ng komunidad, may karapatan at tungkulin. Maaaring tumulong sa kapwa. Pagkakaiba ng mga tao sa komunidad. Maaaring magkaiba ang mga tao sa edad, bata, kabataan, at matanda. Kasarian, babae at lalaki. Trabaho, guro, doktor, pulis, driver, magsasaka. Maaaring magkaiba ang mga tao sa kakayahan at hilig. Mahilig magbasa, mahilig umawit, mahilig maglaro, at mahilig gumuhit. Pagkakatulad o pagkakaiba. Mag-thumbs up kung may pagkakatulad o thumbs down kung may pagkakaiba. Ang guro at doktor ay parehong tumutulong sa tao.
Ang lalaki at babae ay magkaibang kasarian. Ang dalawang bata ay parehong nag-aaral. Ang magsasaka at driver ay may magkaibang trabaho. Ang lahat ng tao ay kabilang sa komunidad. Ang mga taong naninirahan sa komunidad ay may pagkakatulad at pagkakaiba. Maaaring magkaiba sila sa edad, kasarian, trabaho, kakayahan at hilig. Ngunit pare-pareho silang mahalagang kasapi ng komunidad. Ang paggalang sa pagkakaiba ng bawat isa ay nakatutulong sa pagkakaisa at kapayapaan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang pagkakatulad ng lahat ng tao sa komunidad? Alin ang halimbawa ng pagkakaiba? Ang guro at doktor ay magkatulad dahil sila ay... Ano ang maaaring magkaiba sa mga tao? Bakit mahalaga ang paggalang sa pagkakaiba? Gawin natin. Isulat ang tama o mali. Ika-4 na araw, mga gampanin ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Sino ako? Hulaan ang mga tinutukoy sa mga pahiwatig. Ako ay nagtuturo sa mga bata. Sino ako? Guro. Ako ay gumagamot sa may sakit. Sino ako? Doktor. Ako ay gumagamot sa mga may sakit. Sino ako? Ako ay nagpapanatili ng kaayusan. Sino ako? Pulis. Ako ay umaapula ng sunog. Sino ako? Bumbero. Mga bata, bawat taong naninirahan sa komunidad ay may mahalagang gampanin. Ang kanilang mga tungkulin ay nakatutulong upang maging maayos, ligtas at masaya ang ating pamayanan. Ngayon ay aalamin natin ang iba't ibang gampanin ng mga tao sa ating komunidad. Ang bayanihan sa Barangay Malinis. Isang araw, naghanda ang Barangay Malinis para sa kanilang paglilinis ng kapaligiran. Si Mang Ramon na isang magsasaka ay nagdala ng mga halaman para itanim.
Si Ginang Cruz na guro ay nagturo sa mga bata kung paano pangalagaan ang kalikasan. Ang mga pulis ay tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Habang ang mga bumbero ay nagbigay ng paalala tungkol sa kaligtasan. Dahil sa pagtutulungan ng lahat, naging malinis at maayos ang kanilang komunidad. Ano ang ginawa ng barangay malinis? Sino ang nagdala ng mga halaman? Ano ang itinuro ni Ginang Cruz? Sino ang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan? Ano ang naging bunga ng pagtutulungan? Ano ang gampanin? Ang gampanin ay tungkulin o responsibilidad na ginagampanan ng isang tao sa komunidad. Kahalagahan ng kanilang gampanin. Una, nagiging maayos ang komunidad. Pangalawa, natutugunan ang pangangailangan ng mga tao. Pangatlo, nagiging ligtas at malusog ang mamamayan. Pang-apat, nagkakaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan. Thumbs up o thumbs down. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay wasto at thumbs down kung hindi. Ang guro ay nagtuturo sa mga bata. Ang doktor ay nagtatanim ng palay. Ang pulis ay tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang bumbero ay umaapula ng sunog. Ang bawat tao ay may gampanin sa komunidad. Ang bawat taong naninirahan sa komunidad ay may kanya-kanyang gampanin o tungkulin. Ang pagtupad sa mga gampaning ito ay nakatutulong upang maging maayos, ligtas, malinis at maunlad ang komunidad. Gawin natin. Kumpletuhin ang pangungusap. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!